Magandang umaga uli mga kapatid at salamat sa Springville Choir ng UCCP Bukidnon sa kanilang handog na awit. Pag-isipan natin mga kapatid, ano kaya ang pakiramdam ng isang taong hindi sinasadya ay nakahukay o nakasumpong ng isang nakabaong kayamanan? Ang ganitong karanasan ay isang bagay na iniisip natin nangyayari sa mga adventurers, sa mga explorers. Ngunit may mga totoong pangyayari na nagkaroon ng ganitong karanasan at nangyari sa ilang mga tao na hindi naman sinasadya ay hindi naasahan eh nakasumpong ng kayamanang nakatago. Hindi sila naghahanap ng kayamanan. Ngunit bigla na lang sa di sinasadya ay nakasumpong sila ng kayamanan. Noong taong 2013, September ng 2013, merong isang French climber na umakyat sa bundok sa Mount Blanc. Ang hindi rin sinasadya ay nakasumpong ng kayamanan. Mga emeralds, rubies, sapphires na matagal nang nakabaon. Nakakita siya ng isang kahon ng mga alahas na may halagang $356,435 US. 2013 yan. At sa pagsusuri ay nasumpungan na ito'y nakasakay sa isang Indian plane na bumagsak doon sa lugar na yun noong taong 1966. Ang mountain climber na yon ay itinurn over ang kanyang nasumpungang kayamanan sa local police. Kaya sabi ng mga police, napaka-honest ng taong ito. Sapagkat alam niya na hindi kanya yung kanyang nasumpungang kayamanan. Pwede naman niya sanang itago na ito. Pero mas minabuti niyang isoli ito at ipagkatiwala sa mga pulis. Sabi ng pulis na tumanggap, sabi niya, nakita niya marahil yung ilang mga sachet sa loob ng box na merong nakalagay na Made in India. So, ang ginawa ng mga police, mga French authorities, ay sila ay kumontak sa kanilang Indian counterparts upang hanapin ang nagmamay-ari o ang mga tagapagmana ng nagmamay-ari ng mga alahas na yun. Sa batas ng French or under French law, ang mga alahas ay pwedeng ibigay sa nakasumpong nito kung hindi masusumpungan o matatagpuan ang nagmamay-ari o mga tagapagmana niya. Paminsan-minsan mga kapatid, nakakarinig tayo ng mga istoryang nakakasumpong ng di sinasadya ng mga kayamanang nakabaon sa lupa. Ngunit alam nyo ba na ang
kayamanan ni Kristo ay mayroong mas malaking halaga kaysa sa pwedeng makita natin sa mundong ito na marami ring kayamanan. Sa panahon ng New Testament, wala pang mga bangko na pwedeng ilagak ng isang tao ang kanyang kayamanan para safekeeping upang makaiwas sa mga pagkakataon, halimbawa yung mga pagbabanggaan ng nagaganap sa Judea and Samaria. Kaya ang ginagawa ng mga tao noon, dahil wala naman silang ibang pagtatago ang bangko, ibinabaon nila sa lupa yung kanilang kayamanan sa pinakaligtas na lugar sa lupa, sa ilalim ng lupa. Maraming mga giyera noon sa Palestine at paminsan-minsan kinakailangang lisanin ng mga tao ang kanilang tahanan, ang kanilang buong kayamanan, ari-arian sa panahon ng digmaan. Sa pag-asa na pagkatapos ng mga bakbakan, pwede silang bumalik at pwede nilang makuha muli ang itinago nilang kayamanan. Pero minsan yung mga nagmamay-ari ng kayamanan ay namamatay, napapaslang. Yung iba naman ay nadideport sa ibang lupain. Katulad ng pangyayari sa pagitan ng Assyria at Babylonia. So hindi na nila mababawi o mababalikan ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan. Ang lalaki dito sa talinhagang ating pinag-uusapan ay excited at punong-puno ng sigla ng saya sa kanyang nasumpungan. Posible ayon sa mga scholar na ang lalaking ito ay isang manggagawang bukid na naroroon sa lupaing iyon na hindi naman kanya, kundi binubungkal niya yung lupa para sa tunay na may-ari. At habang kanyang binubungkal yung lupa, natuklasan niya yung kayamanan. Nung kanyang tiningnan ang kayamanan na sumpungan niya, siguro sa palagay niya napakalaki. Siya ay nagpasya na kanyang itagong muli dun sa ilalim ng lupa yung kayamanan. And later on, siya ay nagpasya na ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng meron siya, everything he had, upang bilhin ang lupa. Sa legal na kaayusan, kung saan nakabaon ng kayamanan, ito ay pagmamay-ari ng kung sino ang nagmamay-ari ng lupang pinagbaonan nito. Ngunit ang lalaking nakasumpong ay nagpasya na lamang na bilhin yung lupa para maging kanya yung kayamanan. So, para magkaroon siya ng pambili, ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Siguro bahay, mga hayop, mga kagamitan, at everything. At ipinambayad niya ang kanya na pagbentahan dun sa lupa na kung saan naroroon yung kayamanan. Ano kaya ang pinakapunto
at leksyon ng talinhagang ito. Mayroong dalawang klase ng interpretasyon sa talinhaga na madalas kong naririnig. Una, sinasabi ng iba na si Kristo daw ang lalaki, ang servant of God na dumating upang magtrabaho sa bukid at nasumpungan ang kayamanan, ang iglesia. In other words, si Kristo ay itinutumbas doon sa lalaking nagbungkal at ang kanyang kayamanang nasumpungan ay ang iglesia, ang simbahan. Kaya ang ginawa niya, tinalikdan niya ang lahat ng meron siya upang mabili niya ng kanyang dugo at kanyang ariin ang iglesia para sa kanyang sarili. Maraming mga Bible scholars ang ganun ang pananaw, ganun ang pagkaunawa dito. Pero meron ding isa na pagtingin o pag-unawa sa talinhagang ito. Ang sinasabi ng iba, ang kayamanan ay si Kristo mismo. Ang maraming tao ay hindi naghahanap sa Kanya. Pero in some ways, sa di sinasadya ay nasusumpungan nila ang kayamanang ito na nandyan lamang sa field ng daigdig ng sanlibutan. Yung iba ang tingin, wala itong value, walang halaga. All they see is the field. Ngunit hindi sila tumitingin sa ilalim ng lupa upang masumpungan nila ang nakatagong kayamanan. Yung mga tinitingnan nito na maliit ang halaga ay tumitingin sa perspektiba ng mundong ito. Para sa kanila, ang mga bagay tungkol sa Diyos ay kalokohan lamang, walang halaga. Pero meron ding mga tao na tinitingnan ang mga bagay tungkol sa Diyos na mayroong dakila at napakalaking halaga. May value na walang hanggan. At sila din minsan ay nag-i-invest. Yung mga nagpapahalaga rito sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ready silang mag-invest. Ready silang gumastos ng kahit magkano. O talikuran ang kanilang sariling kayamanan o ari-arian. Sapagkat alam nilang mas importante at mas mahalaga itong kayamanang ito na si Kristo. Hindi ba ganyan ang paninindigan ni Apostol Pablo? Kaya sabi niya sa Filipos 3:8, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit sa lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Alam niyo ang relasyon natin sa Diyos ay hindi isang bagay na pwedeng mabili. Hindi naman natin pwedeng bilhin ang katuwiran sa pamamagitan ng ating efforts, ng ating mga kayamanan. Hindi natin pwedeng bilhin o tumbasan ng ating mga material na kayamanan at kakayanan o tinatangkilik ang kaligtasan.
Para sa akin, ang talinhagang ito ay nagbibigay diin sa napakahalaga o sa pagpapahalaga ng lalaki sa kayamanan at sa pagpapasya na kanyang ginawa upang makuha ito sa anumang kaparaanan. We are to take the main point of the story. Dito sa kasong ito, ang ating pira-pirasong buhay ay ating ipinagkakaloob para sa walang hanggang buhay. Tinatanggap natin ang paanyaya na mas maging makulay at makabuluhan ang ating buhay katulad ng sinasabi ni Propeta Isaias sa Kapitulo 55, versikulo 1. Narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Katulad ni Apostol Pablo, tayo'y aalalayan ng ating Panginoon upang ang ating paghawak sa mga bagay ng mundong ito ay ating bitiwan para magkaroon tayo ng pagkakataon na yakapin at hawakan ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung lalaki sa talinhagang ito, tinalikdan niya ang lahat ng kanyang ari-arian, bahay, lupa, kayamanan, kung meron man, mga hayop, lahat ng meron siya. Ibinenta niya, tinalikdan niya, binitawan niya upang mapasakan niya ang totoong kayamanan na kanyang nasumpungan. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ni Kristo ay isang kayamanang nakatago sa field ng sanlibutan. Ang mga tao araw-araw ay nagbubungkal sa field na ito, sa lupang ito. Pero hindi pinapansin kung ano ang kanilang hinahanap at binubungkal. Ang lalaki sa talinhaga ay lumisan at binitiwan ang kanyang pagkakahawak sa mga bagay ng mundong ito upang magkaroon siya ng pagkakataong hawakan ang tunay na kayamanan na magdudulot sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating pakabanalin ang ating buhay. Ayusin ang ating buhay bago natin mahawakan ang kayamanang ino-offer sa atin ng Panginoon. Kaya ang panalangin ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, minsan hirap na hirap tayong magpasya. Paano natin bibitawan ang mga hawak natin sa mundong ito, ang ating kayamanan? Kahit sa simbahan, ganyan. We are having difficulty releasing our treasure. You know, the treasure of this world na nasa ating kamay. Takot tayong mag-invest
para sa mga bagay na mas makabubuti sa iglesia o sa Panginoon. Mga kapatid, ang ating mga kamay, ang mga kamay na ito ay punong-puno ng maraming mga bagay. Bitiwan natin ang lahat na pumipigil sa atin para masumpungan ang nakatagong kayamanang pangwalang hanggan. Ibukas natin ang ating mga palad at ang Diyos ang magpupuno nito. Tayo manalangin. Salamat, Ama, sa pagbubukas ng aming isip na ihanda ang aming sarili na maging bukas para bumitiw o bitiwan ang mga hawak naming kayamanan ng mundo para sa kaganapan ng iyong kalooban at para sa mas mahalagang bagay na magdudulot sa amin ng kasiyahan at maghahatid sa amin sa totoong kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga.